Once again, maayong buntag sa tanan. Today, Jesus explains to his disciples the real meaning of what it means to not enter heaven by being rich. Atong nadungog sa atong ebanghelyo karon nga gipasabot ni Jesus sa iyang mga tinun-an kung unsa di ay kahulugan nga dili ka makasulod sa gingarian sa Dios o dito sa langit kung ikaw dato. So Jesus says, it will be hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Ingon si Jesus nga lisod kaayo nga makasulod sa gingarian sa Dios ang usa ka dato. Does this mean that only poor people can enter heaven? But mapasabot ani nga ang mga kabus lang o ang mga pobre mao day makasulod sa gingarian sa Ginoo? That there's no place in heaven for the rich? Nga walay luna dito sa langit ang mga dato? Jesus here is not stereotyping or even in favor of the poor to enter the heaven. He was not against rich people entering heaven. Ang punto ni Jesus sa atong ebanghelyo is dili nabot pasabot nga dapig siya sa mga pobre. Ug dili po nabot pasabot nga dapig po siya sa mga dato. Of course, he would love for everyone to go to heaven. Gusto gid niya nga kitang tanan, madato, mapobre, maarangan o dili, makasulod tang tanan sa langit. The rich that he is referring is not about having lots of money or wealth. Ang dato nga yambot pasabot is dili katong dato nga dato diha sa kwarta o sa kabtangan. What he meant by rich not entering heaven is that if our focus and love in life is only to gain money and wealth, we will miss out the important point that kingdom living is much more heaven than having lots of wealth. Ang punto o pasabot ni Jesus nga ang dato dili makasulod sa langit is dili katong literal nga dato, kundi kun ang atong focus sa kinabuhi naara diha sa kwarta, naara diha sa atong mga kabtangan, ug atong malimtan nga mas importante pa di ay ang pagkinabuhi diha sa gingarian kaysa sa doon na tay mga kabtangan nga perting daghana kaayo. Mao na ambot pasabot ni Jesus nga dato. Dili dato sa mga physical nga mga butang, kundi dato diha sa espirituhanon. Mao kana iyang ambot pasabot nga kung ang tao, ang focus sa tao, nakafocus lang kanunay sa sige o padaghan sa iyang physical nga pagkadato, sa iyang mga ari-arian, sa iyang mga kabtangan, hindi nga kalibutan, unya nalimtan niya ang Ginoo. Kana ang klase sa mga tao nga maglisod, pagsunod sa gingarian sa Dios. Why was Jesus so cautious about wealth? Ngano man kayo nga sensitibo kayo ang atong Ginoong Kristo sa atong mga wealth, sa atong mga kabtangan, sa atong pagkadato, mga physical, material nga butang. Wealth can bring many blessings and many challenges. Ang atong mga bahandi, magdala kini og panalangin, at the same time, magdala po ni og mga pagsulay sa atong kinabuhi. Wealth also may create a sense of false security. Usahay kining atong mga kabtangan, maghatag din nato og sayop nga panghunahuna nga kita adunay kasiguruhan na sa atong kinabuhi, di ba? Kung tanaw nimo ang tao nga dato, kung dato kayo siya, ang hunahuna sa uban atong kay dato na kayo siya, secured na yang kinabuhi. Sigurado na yang kinabuhi. Wala na say hunahunaon. Di ba? Tanaw nimo na mga balay sa mga dato nga mga tao, kung dili magaling tanan, kung dili halos dagko gid na. Unya ang mga kural ana tagas pud na og mga kural, mga paril. Ang uban ana di kurinti pa ang paril. Karon kung naay mo saka kurintihan diretso. Napay mga CCTV. Oh, na dili basta-basta ang mga gate anan, perting dagko gid kayo gyud. So, kana palang daan nagpakita na kung daghan ni kaag kwarta diri sa kalibutan, sigurado gid ka. Usahay mao na ang dala sa bahandi sa atong
kinabuhi. Our wealth may enable us to lord over others or to think we are better than others. Usahay kining pagdaghan na gani kag kwarta, usahay ang imong pamati nga labaw kay kasatanan. Di ba? Kung sa una niagi kag kapobrehon nga grabe kaayo, unya ni asinso ka sa imong kinabuhi, ni nadato ka na diya sa mga material nga mga butang, usahay makalimot na ka sa uban. Usahay abi nimo nga ikaw na gid ang grabe ka gamhanan kayo sa tanan. Usahay ingana ang imuhang pagtan-aw sa imong galingon. Wealth has the potential to be an obstacle for having a true understanding of where the true riches in our lives lie. Usahay kini mga physical nato nga mga bahandi, mahimo ning usahay nga babag sa atong kinabuhi nga dili nato makita ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi. The individuals we love, joy, peace, our relationship with God, the love of God, and His care for us. Usahay ma-miss out na to nga dili din kining physical nga bahandi, dili ni mao ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi. Nalimtan nato nga ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi mao ang atong relasyon sa Ginoo, ang kalinaw, ang kalipay, ang atong gugma ngadto sa uban, mao na atong tinuod nga bahandi. Matabunan ang tanan tungod sa atong desire sa pag-acquire sa mga physical nga mga bahandi. When we are comfortable and happy, we may put God in the background of our lives rather than in the foreground. Usahay kaning nata sa kahayahay, kaharuhay, usahay atong nalimtan ang Ginoo. Imbis nga naunta sa sentro ang Ginoo o nasa atubangan ang Ginoo sa atong kinabuhi, usahay atong ibutang sa pinakalikod, mauna na ang atong bahandi. Kanang di lang sa ko sa may basic example, di lang sa ko magsimba karon kay kanang magkuan mi, kanang magkubra ko sa akong daog dito sa Swertres or pinaka-worst kani speaking of Swertres, kani bitaw makadaog kag kani mga tao say kani makadaog og mga jackpot sa loto, matingala ka, wa pa nakadaog, grabing sinimbaha. Sa diyan nakadaog, wa na makita sa simbahan kay nagtago-tago kay hadlok, pangayuan og balato. Kay og labaw sa tanan. Una-una, di na ko magsimba kay nakadaog og jackpot. Napoy uban, labi kani dili ni panamas-tamas or pag-judge sa uban, pero mao ning kakahitabo. Kining usahay kini mga dato kaayo diya sa kwarta o sa uban nga mga material nga mga butang. Mao ning mga tawo nga dili hinimbahon. Ano yung mga tao nga dili mo makita sa simbahan? Kanang ang ilang una-una nga okay lang basta mo donate lang ka sa simbahan, imo lang ipatuno lang imuhang tithes kunuhay or offering, okay na di na ka mo simba. Kaya nga naman, because they think nga tungod kay nana sa ila ang kwarta, nana sa ila ang mga bahandi nga ilang gikinahanglan, ngano magkinahanglan pa man sila Ginoo. Nga usahay ang ilang una-una nga the reason nga moduol sila sa Ginoo tungod kay mangayo sa ilang panginahanglanon. Daw bikaron kinanaman ang pamaagi nga masangkapan ang ilang panginahanglanon. Nga naman nga moduol pa sila sa Ginoo. Di ba? Some of us may turn to God only when we are in need. Ang uban sa ato ay lang ta moduol sa Ginoo kung naatay panginahanglanon. Pero kung wala tay panginahanglanon, di gitag duol sa Ginoo. Padayon kita sa atong pagkagahig ulo. Ang uban ani clergy, di na mo simba. Kaya mas magipalabon pa ang pagpusil-pusil. Nagpa-picture-picture. Kani this is a rebuke yun. Because this is really happening. This is a sad reality that is happening. Ng imong ipasagdan ng imong tawag, kay mas giuna pa nimo nga
ang kalibutanon nga mga butang. Let's ask ourselves, pangutan-on na to atong kaugalingon, when life is more positive and happier for us, do we give God the same amount of our time and attention? Pangutan-on na to atong kaugalingon. Kung anaata diya sa kalipay or walay problema diya sa atong kinabuhi, ginahatagan ba nato ang Ginoo sa mao gihapon nga panahon? O ba na the same ba gihapon? Kung naata sa problema, grabe kay ang atong pagduol sa Ginoo. Kung mahimo galing, di na ta muli sa atong balay, diri na lang ta sa simbahan permi kay magsige na lang tag-ampo, mga liupo sa Ginoo, mangayo sa iyang kaluoy nga tabangan ta. Pero kung walay problema, mao ba gihapon nga klase nga attitude, mao ba gihapon nga klase nga quality sa panahon o higayon nga atong ginahatag sa Ginoo? Do we thank God for our many blessings? Nagapasalamat ba ta sa Ginoo sa diyang makadawat ng panalangin? Or do we put God in the background momentarily because we are in the midst of happiness? Or ginabutang ba nato, ginapaluyo lang ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay grabe kay natong kalipay? Nag-enjoy ta sa mga panalangin sa Ginoo to the point nga nalimtan na nato siya. Today, let us again ask ourselves, what is the wealth in our life? Unsa man ang atong bahandi sa atong kinabuhi? And more importantly, who is the wealth in our life? Kinsa man ang atong bahandi sa atong kinabuhi? Who and what are our riches? Unsa man o kinsa man ang atong mga bahandi? Take time to thank God for abundance of wealth in your life. Magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang madagayaon nga pagsangkap sa atong kinabuhi. Give thanks for the people who enrich your life with their presence, care, and love. Give thanks for anything that brings you joy, peace, or pleasure. Magpasalamat sa Ginoo tungod kinaghatag siya kanimong kalinaw, kalipay, kadasig. And I tell you, you and I are rich. Ikaw ug ako dato, amin ba tana? Ikaw ug ako dato, klaro kinagingon na sa Biblia. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ang Dios nahimong pobre aron kita mahimong dato. Di ba klaro, Deuteronomy 8:18, ang Ginoo mo naghatag nato gahom nga kitang tanan mahimong mga dato. And do we take this richness, this wealth for granted? Kining bahandi nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, kining kalipay, kining paglaom, kalinaw, gugma, ato ba ning ginapasagad or ato ba ning gina-take for granted? Hinaut unta nga wala. Kay tinuod ang mga physical, mga material nga mga bahandi, makahatag nagkalipay nato. Kinsa gud di malipay na kay kwarta? Di ba? Kinsa gud di malipay nga kung naa kay panginahanglanon, basta naa kay kwarta, masulbad man dayon. Pero atong una-unaon nga again, kung wala gid ang Ginoo, wa gid tay mahimo. Bisag unsaon gid nimo paningkamot, sultian gyud mo nako, bisag unsaon gid nimo paningkamot, kung dili ninyo ilakip ang Ginoo sa inyong pagpaningkamot, kung inyong kalimtan ang Ginoo sa inyong pagpaningkamot, bisag unsaon ninyo, bisan pag og napulo ka mo kag trabaho, kay aron lang gid nga maningkamot ka nga apas ka, makabayad sa imong mga utang, makapalit ka sa imong mga gusto, sa imong mga panghinanglanon. Pero kalimtan nimong Ginoo, kawag na imong napulo ka trabaho, ang imo rang bation puro ra kapoy, puro ra stress, sakit imong lawas, wa kay bation nga pagakontinto, wa kay bation nga gugma. Kaya ano man, puma kay Ginoo. And kung ato bitang tusin, na ay
study nga gihimo sa Amerika ug nag-ingon didto nga sa maong pagtuon nga kasagara sa mga ga-suicide is kaning mga kwartahan. Kay nga naman unsay rason? Pinaka number one nga rason tungod kay wala sila'y kalipay. Sayunan ka kung butang nimo ikaw bilyonaryo ka or milyonaryo ka or anak ka sa milyonaryo o bilyonaryo. Wa kay kalipay. Makuha lagi nimo tanan nimong gusto. Pero ang pangutana, mapalit ba dahil nimo ng kalipay? Mapalit ba nimo ng kalinaw? Ang gugma, mapalit nimo na? Siguro, mapalit siguro nimo ng gugma. Adto ka dito sa burikatan, palit dito. Pero kadyo tra kaayo. Ang presensya sa Ginoo, mapalit nimo na? Walay makalabaw sa tao nga nagsimba ug nangalagad sa Ginoo. Amin matana. Og samot nga walay makalabaw sa tao nga ang iyang bahandi mao ang Ginoo. Kay unsay giingon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 45, kung hain ang imong bahandi atuwa usab didto ang imong kasing-kasing. Kung ang Ginoo gani ang imong bahandi sa imong kinabuhi, sure gid ko di gid ka makulangan. Unsay bitaw matingala bitaw ka nga maora man ni akong trabaho, maora man ni akong allowance, maora ni ang imong kung unsay daan nimo karon sa imong kinabuhi. Pero matingala ka nga ngano man tong napaigo man to or ngano man tong bastante ra magyapon kaayo. Kay saan ba na sa Ginoo, di ba? John 10:10, God will give you abundantly. Sa kanunay ginabalik-balik ni Bishop, ang Ginoo wala nag-ingon ng Ginoo nga mo mahimo tang milyonaryo. Pero God will make sure nga bastante ta sa atong kinabuhi, sa atong mga panginahanglanon. Labi na sa inyo nga dito na may tagsa-tagsa ka mga pamilya, ang inyong mga anak maka-eskwela, makakaon. Kung dili manggaling mahatag dayon ang tanan panginahanglanon, pero at least bastante kaayo diya sa physical nga panginahanglanon. Ang balay nay kalinaw, nay hapsay ba? Nagsinabtanay ang mga maigsuon, ang banak asawa, okay kaayo ang ilang relasyon. Asa nimo na pangitao na nga klase nga mga bahandi, di nimo na makita, di nimo na ma-withdraw sa ATM, dili nimo na ma-deposit sa bangko, dili. You can only do that by investing your life in God. Mahimo lang nimo na kung imong i-invest ang imong kinabuhi sa Ginoo. Make God your wealth, himuang ang Dios kay imong bahandi. Kaya kung ang Ginoo gani ang bahandi sa atong kinabuhi, wala gyoy makulang nato. Amen matana. Please stand.